Kinasuhan na ang ilang nadadawit sa dalawang magkahiwalay na di manoy investment scams. Pati mga pulis na biktima rin. May report si Cesar Apolinario. Pangakong biglang pagyaman na may bonus pang sasakyan. Yan daw ang mababangong pang-enganyong narinig ng mga nabiktima ng isang investment scam. Pero ang magagandang pangako, nauwi lang daw sa wala. Sinampahan ng kasong large-scale estafa at illegal possession of firearms ang itinuturong nasa likod ng milyong-milyong pisong investment scam na si Peter James Abarico. Pero paniwala ng mga pulis, posibleng may iba pang taong nasa likod ng panggagancho. Sinabi niyan direkta sa akin yon na siya ay nagiging middleman lang at handa niyang sabihin ang pangalan kung kanino niyang binibigay. Handa naman daw makipagtulungan si Abarico para isiwalat ang mga nalalaman niya tungkol sa scam. Hindi tuloy alam ng mga biktima kung saan nila hahagilapin ang perang pinaghirapan at nawalang parang bula. Sa pagkataya ng pulisya, aabot na sa mahigit 300 milyong piso ang nakulimbat sa scam. Kasamang naglaho ang 4 na milyong pisong investment ng isang Belgian national. Kwento niya, labis-labis daw ang kanyang panlulumo sa nangyari sa kanya. Parang pinagsakluban din ng langit at lupa ang isa pang biktima. Sukdulang isanla pa raw kasi niya ang kanilang ancestral house sa pag-asang mas malaki ang perang maibabalik sa kanya. Isa lang siya sa 30 pulis na kabilang sa 100 complainants. 20 rito, mga opisyal pa ng PNP. Up to now po ay mahirap pong makalimutan. Bangungot po. Yung pinaghirapan po namin ng almost 25 years. Naipon namin pamilya. Anak ko, wala. Nasimot po lahat. Pati po yung mga tao ko pa po na gusto lang kumita ng salapi. Reklamong syndicated staffa naman ang kinakaharap ngayon ni Rodolfo Miranda Jr. na tumatayong presidente ng Upworm Limited Corporation. Siya ang tinukoy ng National Bureau of Investigation na nasa likod ng isa pang scam na nagre-recruit naman daw gamit ang Facebook. Mangiyak-ngiyak na itinatanggi ni Miranda ang paratang na nangulimbat siya ng mahigit 100 milyong piso. Sa mga tao yung pera, wala po sa amin. Hindi namin nahawakan yung perang yan. Mas malaki pang ang kita nila eh. Paglilinaw ni Miranda at kanyang asawa, hindi scam kundi direct selling ang kanilang negosyo. Nangungumisyon lang daw ang mga miyembro sa ibinebenta nilang kape at toothpaste. Sa katunayan, rehistrado pa raw ito. Lahat ng documents meron kami sa mga tao na pinatanggap namin ng komisyon. Lahat na nagbayad sa amin, nasa amin lahat ng file. Ang 60 raw may mga grupo at leader ang kanilang samahan. Bawat leader pwedeng humawak ng 3 hanggang sa 40 miyembro. Ang tseka na kanilang matatanggap, nakapangalan lang sa leader na siya namang bahala sa pamamahagi ng komisyon ng bawat isa. Ang problema, may mga pagkakataon daw na hindi nagre-remit ang leader. Kaya may mga hindi rin nabibigyan ng komisyon. Hindi naman po namin inisip. Siyempre, pera po yung kinuha nila sa tao na alam namin i-remit sa amin. Siyempre, pera po din ng tao yan na alam din po namin na ibabalik din nila sa tao. Itinanggi rin na mag-asawa na may kinalaman sila sa testimonials at ads ng mga miyembro sa Facebook na nanghihikayat na sumali sa kanilang grupo. May mga nagpapakita pa raw na may nabiling sasakyan sa loob lamang ng 1 buwan. Ang iba, pinapakita pa ang di umano'y daan-daang libong nakukuhang komisyon. Wala po kaming account na nag-i-invite po sa Facebook. Kasi kami po, may opisina po kami, pwede po nila kaming puntahan sa office directly. Hindi naman lahat ng gagamit ng pangalan ng kumpanya namin at doon sila nagbayad, sasabihin na nasa amin na yung pera nila. Inihahanda na raw na mag-asawa ang kanilang legal na hakbang laban sa mga gumagamit ng kanilang pangalan para umano makapanloko. Cesar Apolinario, GMA News.